Bumbero. Tapat ng simbahan. Nabalot ng maitim at makapal na usok ang residential area sa Barangay Tugatog, Malabon, pasado alas 8 kaninang umaga. Ayon sa BFP Malabon, 3 pamilya, katumbas ng 18 individual, ang nawala ng tirahan sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Mahigit 1 linggo matapos sumadsad noong kasagsagan ng pananalasa ng habagat, tuluyan na pong lumubog ang isang tugboat sa Botolan, Zambales. Binabantayan ngayon ang posibilidad na magkaroon ng oil spill. Saksi, si June Veneracion. Mag-aalas 8 ng umaga kanina, sinusubukang hatakin ang tugboat na ito na mahigit 1 linggo nang nakasadsad sa baybayin ng Botolan, Zambales. Pero habang isinasagawa ang towing operation, unti-unting lumubog ang tugboat. Nagtalunan ang 10 sakay na nagsasagawa ng emergency salvage operation. Ilang sandali pa, tumagilid ang tugboat sa gitna ng malalakas na alon. Ang mga tumalon mula sa tugboat, kitang palutang-lutang sa tubig. Sa loob ng 2 minuto, tuluyan na itong lumubog sa lalim na 24 na metro. Nasagip lahat ng 10 manggagawa na tumalon mula sa tugboat. Maayos na ang kanilang lagay. Binabantayan ngayon ang 15,000 litrong diesel na karga ng tugboat noong lumubog to. Sa impormasyon ng PCG, intact ang fuel tank pero handa sila sakaling magkaroon ng oil spill. Inikot na ng PCG ang Bukaw River at ang iba pang lugar na malapit sa pinaglubugan ng tugboat. Naka-standby na po ang ating mga absorbent pumps, kasama po yung ating mga oil spill response equipment sa area. Nitong August 14 pa isinadsad sa Botolan ng tugboat matapos itong pasukin ng tubig at bahain ang engine room. 9 na crew ang nasagip noon. Pinupull out na po actually itong barko na ito from the grounding area. Habang hinihila po ito dahil naka-refloat na po siya, napansin po ng ating pong mga Coast Guard person, kasama rin po itong operator ng salvage company na unti-unti po siyang naglilis sa starboard hanggang sa lumubog po ito. Iniimbestigahan ng sanhi ng paglubog ng tugboat na pag-aari ng SMC Shipping and Lighterage Corporation. Baka tumama sa isang submerged metal debris sa area na yon o baka may mga underwater obstruction. May possibility na dumagdag po itong prevailing sea conditions sa area kung bakit naging mabilis po ang pagtagilid at pagpasok po ng seawater hanggang sa lumubog po ito tugboat suwal. Sinisikap naming makuha ang pahayag ng may-ari ng tugboat. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Halos 60 pasyente ang ginagamot ngayon sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI dahil sa leptospirosis. Saksi, si Rafi Pima. Mag-iisang linggo na sa National Kidney and Transplant Institute ang 71 taong gulang na si Mario. Sising-sisi raw siya na binaliwala niya ang panganib na dulot ng leptospirosis. Parang hindi ako naniniwala sa sinasabi na leptospirosis . Bakit po ganun? Ba't di kayo naniniwala nung una? Kasi wala naman ako makitang basihan para paniwalaan. Tapos later on, nalaman ko, baka dahil may mga opening ako sa paa, may mga ano kasi ko grown . Baka ako doon dumaan. Matapos sumailalim sa 5 dialysis, unti-unti na raw gumaganda ang kanyang kondisyon. Kaya paalala niya ngayong tag-ulan. Huwag baliwalain. Huwag umasa doon sa tsamba. Huwag umasa doon sa sariling paniniwala na malakas tayo, kaya natin. Batid naman daw ng motor taxi rider na si Enrique ang panganib ng sakit. Pero wala siyang choice kundi lumusong sa baha para pumikap ng pasahero kahit alam niyang may mga sugat siya sa paa. Wala naman daw siyang bota bilang proteksyon. Medyo may kaba rin. Sayop ng buhay po ngayon . Kailangan magtiyaga para bumiyahe. Para sa pamilya. Dasal-dasal na lang. Paalala ng NKTI, kung hindi may iwasang lumusong sa baha, agad magpakonsulta dahil may gamot pangontra dito. Pag lumusong ka dyan, sakali dyan, hindi mo alam kung ano yung na-expose mo. Inom ka. 2 tableta lang ng doxycycline. At kung lumusong ka araw-araw, once a week, iinom ka.
readily available, pinamimigay ng Department of Health. Gamitin natin. Sa ngayon, nasa 48 may leptospirosis ang nakakonfine sa NKTI. Hindi pa kasama dyan ang 11 dinala sa emergency room bago magtanghali. Para mas marami ma-accommodate, may ilang suite, private room at hindi ganong ginagamit na hallway ang nilagyan na ng dagdag na kama. May mga kausap na rin daw silang ibang ospital na payag kumuha ng iba pa nilang pasyente tulad ng Philippine General Hospital o PGH. I think by today we will be transferring 5 or even 10. Other hospitals, I think Pasig already, Quirino. So, it is one thing that we notice now. The networking is improved. Papaigtingin din daw nila ang kanilang peritoneal dialysis program o PD, isang paraan ng dialysis na pwedeng gawin sa bahay ng pasyente. Dahil inaasahan pa nila ang dagsa ng pasyente, paalala ng NKTI sa mga magtutungo sa kanila. Do expect that there will be delays in admission, that there will be those that may not be treated right away because we prioritize based on severity yung kondisyon ng pasyente. Hindi siya first come, first serve. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Dalawang nahulikam na aksidente sa Iloilo, isa ang sugatan matapos tumagilid ang isang closed van sa Tigbawan. At sugatan din ang magkaangkas na sakay ng motorsiklong sumalpok sa pader sa Dumangas. Saksi, si John Sala ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsalpok ng motorsiklong iyan sa pader ng isang bahay sa Barangay Dakotan, Dumangas, Iloilo nitong Sabado. Dahil sa lakas ng pagkabangga, parehong sugatan ng rider at angkas ng motorsiklo. Allegedly, daw na piyungan daw ini ang driver naton. Ang moto nga wala na siya ka-control sang iyang motor kag dito siya nagrekta sa may pader to sang isa ka balay. Nasa mabuti ng kondisyon sa ospital ang dalawang biktima. Sa bayan ng Tigbawan, closed van naman ang nadisgrasya. Sa kuha ng CCTV, humaharurot ang takbo ng closed van. Tila iniiwasan ito na mabangga ang mga kasalubong na sasakyan. Maya-maya pa, tumagilid na ang closed van sa Barangay Bagingin. Ayon sa pulisya, unang nasagi ng closed van ang isang motorsiklo. Biglang nagpalit ng lane yung motorcycle at saka bigla siya nag-brake kaya natumba yung truck. Mula sa Iloilo City ang closed van na may kargang mga diaper papunta sana sa Antique. Hindi naman nasugatan ng driver at pahinante ng closed van, pero sugatan ang rider ng motorsiklo ayon sa pulisya. Ako si John Sana ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ang importer, broker, consignee at mga tauhan ng Bureau of Customs kaugnay sa hypercar na isinuko na aktor na si Derek Ramsey. Ayon sa BOC, lumalabas na misdeclared umano ang sasakyan at hindi umano nabayaran ang tamang buwis. Saksi, si Bernadette Reyes. Matapos voluntaryong isuko sa mga otoridad ng aktor na si Derek Ramsey ang kanyang mamahaling hypercar na mula pa sa United Arab Emirates, maaaring hindi niya na ito mabawi matapos mapag-alamang misdeclared ang sasakyan at hindi umano tama ang binayarang buwis. Bago yan, nahuli ang kaibigang negosyante ni Ramsey na si Anthony Jude Violago habang minamaneho ang sasakyan ni Derek gamit ang pekeng plaka. Ayon sa Bureau of Customs, hindi dapat bababa sa 35 million pesos ang binayarang buwis para sa luxury vehicle na ito. Pero lumalabas sa records na nasa 1.8 million pesos lang ang binayad. Kaya naman pinagpapaliwanag mula sa importer, broker, consignee hanggang sa mga tauhan ng BOC kung paano ito nakapasok sa bansa. Yan ay kakasuhan namin ng smuggling. Dapat 50 to 100 million ang halaga nito. Dineclare nila ito ng 10 million lang. In fact, ang dineclare nila rito is less than 10 million. Paglilinaw ng BOC, hindi si Derek ang nag-import ng sasakyan. Sa katunayan, nakailang pasa na raw bago ito nabili ng aktor. 4 to 4.5 years yan ang pagmamayari itong sasakyan na to. At he claims na buyer in good faith siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-import nito, binili niya lang ito, malay niya kung saan galing o paano ito pinasok ng bansa. Yun ang paliwanag niya. Ngayong araw isinilbi na ng BOC kay Derek ang warrant of seizure and detention.
bibigyan ng pagkakataon ng mga maaaring may kinalaman dito na magpaliwanag. Pero kung walang maipakitang kaukulang dokumento, mapupunta ang pagmamay-ari nito sa pamahalaan at ipasusubasta. Kapag ito ay finally napapunta na sa gobyerno ang pagmamay-ari nito, yan ay i-auction din natin. Subalit, meron tayong nire-respeto, ginagalang na due process. May pagkakataon pa yung nag-import nito na napatunayan sa amin na tama ang kanilang importasyon. Pero hindi ako naniniwala doon. Dahil sa aming dokumento, ang import entry nito ay inconsistent. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office kung paano ito nairehistro. Suspendido naman ng 3 buwan ang driver's license ni Violago habang gumugulong ang investigasyon. Meron din silang haharapin sa amin sa LTO kasi yung papaano nagkaroon ng papeles. Okay? So alam naman natin na merong mali doon sa mga papeles na ginawa nila sa Bureau of Customs. Tapos pagdating na sa amin sa LTO, na-issuehan ng ORCR. May mananagot po na empleyado ng LTO. Siguradong may matatanggal po dito at makakasuhan. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag sina Ramsey at Violago. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sa muling pagsalang ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumitaw sa iprinisentang mga acknowledgement receipt ang ilan pang bagong pangalan ng mga umano'y nakatanggap ng confidential funds. Inusisa rin ang pagbibigay ng milyon-milyong pisong pondo kay Colonel Raymond Lachica kahit hindi siya sakop ng tinatawag na Fidelity Bond. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa ika-17 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, muling sumalang sa witness stand si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Sumentro ang pagtatanong sa pagbibigay ni Acosta ng kabuuang 500 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica na dati namang pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa kabila yan ang pagiging unbonded officer nito o yung hindi sakop ng Fidelity Bond na insurance na nagpoprotekta kung sakaling mawala ang pera. Si Colonel Lachica ba nag-post ng Fidelity Bond? Si security officer na si Colonel Lachica, dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Pero binigyang diin ni Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi ito pinapayagan sa ilalim ng Section 6 ng 2015-01 Joint Circular ng Commission on Audit. May lubitaw ring mga bagong pangalan na mga umunay nakatanggap ng pera, gaya ni na Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dong Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat. Ayon kay Acosta, hindi niya personal na nakita ang pagbibigay ni Lachica ng confidential funds sa mga ito. Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Honor. I-disburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Ang sagot daw ni Lachica, confidential at sensitibo ang pinagkagastusan nila. Hindi mo rin malalaman na binigay pala ni Colonel Lachica yung confidential funds sa mga kaibigan at kaalyado ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Di po ba? Yes or no? Nag-rely po ako kay Colonel Lachica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel Lachica yung 500 million pesos sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan. Hindi ba ito isang scam or tahasang panlililang sa pera ng kabayan? May we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent. The word scam is stricken from the record. Nang tanungin sa puntong ito ng defense lawyer, paulit-ulit na tanong ay kung tinatakda ba ito ng joint circular ng Commission on Audit. Require din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo
rely sa documents provided by a security officer? Wala, Your Honor. Tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan? Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon. Pinunto rin sa pagdinig na wala ngayong hawak na anumang dokumento si Acosta na magpapatunay na nakuha ni La Chica ang confidential funds. May dokumento kayo now na ipapakita in an impeachment trial sa harap ng ating mga senator judges, sa harap ng taong bayan na tinanggap nga ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo. Binawi po niya, Your Honor. Hindi po ba kakaiba, unusual, na yung acknowledgement receipt babawiin ng taong pinagbigyan mo ng pera? You don't find it unusual? Objection, Your Honor. Argumentative. Sustained. Tanong ni Lugutan, ganito raw ba ang gawain ni Acosta noong disbursing officer pa siya sa Davao City? Aniya, nakatanggap noon ang syudad ng 460 million pesos na confidential fund kada taon mula 2019 hanggang 2022. Ito yung modus operandi nyo. Binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, and then sabi mo, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? Practice nyo doon. I will have to recall, Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Pinuna ng prosecution ng anilay selective memory ni Acosta pagdating sa pagtatanong sa kanya ng depensa. Kanina, nung nakarang araw, while yung prosecution that is presenting you as an hostile or as we are accustomed to, hostile witness, sinabi nyo, in several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala. Okay. Pero ma'am, kanina diretso yung defense, tinatanong ka. Bigla mong naalala, 2019, 2018 to 2022. Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am? Sa cross-examination ng abogado ni VP Sara, pinunto sa pagtatanong na wala namang pinuna ang Commission on Audit sa liquidation ng confidential fund ng Davao City. When you were STO of Davao City, your duty pertained to disbursing confidential funds appropriated for Davao City, correct? Tama po. When you were STO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. Tila naubusan naman ng pasensya ang ilang senator judge nang tanungin si Acosta. Siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Hindi Tapos po na ako oras yun. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makuha sa dito. Inusisa naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang hindi pagpalag ni Acosta sa mga tila questionableng mga pangalan. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Average lang po ako Average. ng pagkatao, Your Honor. So naniniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. In this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinag-aaralan po ng prosekusyon kung ipatatawag sa impeachment trial ang binabanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Colonel Raymond La Chica. Ayon po sa isang legal expert, dapat itong gawin para magkaroon ng paglilinaw sa kung saan ginastos ang confidential funds ng OVP. Narito ang aking report.
Kasunod ng paulit-ulit na pagsulpot ng pangalan ni Colonel Raymond Dante Lachica sa testimonya ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, inusisa ng presiding officer kung bakit hindi kasama si Lachica sa mga susunod na ipapatawag na testigo ng prosekusyon. I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning. Out of curiosity, although we cannot compel you, counsel, at some point, do we expect that to happen? We will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachica was starring in the testimony of... We confirm that, Your Honor. Dapat nga bang ipatawag ng Senate Impeachment Court si Lachica? Sabi ni Attorney Michael Tew, Assistant Professor ng UP College of Law, sa panayam ko sa kanya kanina, oo. Sa tingin ko para malinawan tayo kung paano talaga nagastos yung pera na yun. Hindi man kung paano nagastos, kung meron mang ebidensya na kung saan nga napunta ang pera ay kailangan nating marinig at matanong si Colonel Lachica. Kabuang kalahating bilyong pisong cash ang ibinigay raw ni Acosta kahit hindi sakop si Lachica ng fidelity bond. Ang accountable officer in this case, tulad ni Ginang Acosta, no, ang mag-propose ng fidelity bond. Ma-assure tayo na talagang meron kang pangahawakan, may pangahawakan yung gobyerno na mag-iingat ka sa pera mo na yan kasi ikaw mismo nagbigay ka ng pera mo na maaaring mawala sa'yo. Para kay Tew, nakapagtataka ang sinabi ni Acosta na nagtiwala lang siya kay Lachica. Kasi para saan pa na naging accountable officer ka kung hindi ka rin naman mapapanagot, hindi ka naman makakasagot doon sa mga tanong na dapat ay nasasagot ng accountable officer. Ikaw nga ang accountable officer, hindi ko alam kung ang tugon dito ay kailangan amyendahan ng ating batas para mas mahigpit. Pero dito sa paglilitis na ito, hindi rin tayo nalilinawan kung paano nga nangyayari yung certification na ito. Kanina nabanggit niya na meron naman daw silang internal document na naibigay naman niya yung pera kay Colonel Lachica, na tinanggap niya Colonel Lachica yung 125 million at one point and the other different amounts. May implikasyon ba ito? Limitado sa pananaw ko yung value ng document na yan. Kasi ang punto pa rin na gusto nating malaman ay paano ba ginastos yung pera? Naaayon ba sa joint circular o sa dapat paggamitan ng confidential funds? Bukas, nakatagdang sumalang bilang testigo ng prosekusyon ang Assistant Chief of Staff ng OVP na si Lemuel Ortonio. Pinapasabina na rin ng korte ang tatlong retired at kasalukuyang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa confidential funds ng OVP. Hindi kasama si Colonel Lachica. Ay kay Counsel for the Prosecutors, Attorney Lorna Capunan, hindi naman ito dahil sa nag-aalangan silang ipatawag si Lachica. There is no hesitation. It's just that we're re-evaluating because we have 27 witnesses. Yung tatlo namang Army officers, it's because may certification eh. They certified there was certification that confidential funds was used. We're not saying that Lachica is not important or that we will dispense with them. I'm just saying that it's subject to serious consideration. Natanong din ang depensa kung gagamitin nila si Lachica para pasubalian naman nabanggit sa trial. Hindi pa namin po ito ibubunyag kung ano yung gagawin natin. I really beg for your indulgence and your understanding, but we really don't want to telegraph our witnesses. They're not ready to disclose yet if and when lalabas, isasama nila sa listahan nila si Colonel Lachica. So, hintayin na lang po siguro natin instead of saying they're hesitant or not. I don't want to really conclude anything at this point. Mga kapuso, bago sa saksi, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Obet o yun pong may international name na Saudel. Patuloy pa rin itong binabantayan ng Pag-asa. Hindi ang Tropical Storm Gaynari na dating bagyong Nene at ang Tropical Storm na may international name na Atsani. Walang direktang epekto sa mga bansa ang mga yan. Pero ang habagat magdadala pa rin ng pag-ulan sa ilang lugar bukas. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga may tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Antique at Negros Island Region. Sa hapon, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng Luzon. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon.
At posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Sa Metro Manila may chance rin ng pabugso-bugso ulan bukas. Napo na lang sa Kabayan, Benguet dahil sa oversupply. Matumal daw kasi ang benta sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad. Mabilis din daw masira ang mga carrots lalo na sa tagal ng biyahe. Nakikipag-unayan na raw ang Agriculture Department sa magsasaka sa video. Nagtalaga na rin ang help desk sa 2 bagsakan sa La Trinidad upang tumulong sa kalakalan ng gulay. Hiling na ilang magsasaka, maghinay-hinay sana sa pag-aangkat ng gulay dahil may supply naman sa bansa. Nagpaliwanag po ang aktor na si Nino Mulak kasunod ng pagbangga ng minamanehong niyang sasakyan sa 3 establishmento sa Antipolo City, Rizal. Nasalpok din ang isang nakaparadang motorsiklo. Isa ang nasugatan at dinala sa ospital. Inamin ni Mulak sa isang Facebook post na siya ang may kasalanan sa nangyari. Nakatulog daw siya habang nagmamaneho dahil sa nakakapagod na schedule. Haharapin daw niya ang pananagutan sa pangyayari. Prioridad daw niya ngayon na mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan at mabayaran ang mga napinsala. Nakikipagtulungan na rin si Mulak sa mga otoridad. Naka-hospital gown at may hawak pang dextrose ang isang kalahok sa fun run sa Camarines Sur. Bakit kaya ganyan ang kanyang OOTD? Ating saksihan! Nasa running era na ba ang lahat? Side quest unlocked para sa marami ang pagsali sa mga fun run at marathon. Pero ang OOTD ng isang kalahok sa fun run sa Nabua, Camarines Sur, bakit tila mali? Dok, may nakatakas sa ospital. Naka-hospital gown pa at dextrose. Pero ang totoo, hindi pasyente ang nasa video. Paandar yan ng nursing student na si Mike Daryl Abagat sa fun run sa kanilang barangay na wrong outfit ang tema. Bahagi si Mike ng first emergency responders sa kanilang barangay. Yung naisipan ko po na outfit, yung una is PPE muna po kasi wala pa ako ibang maisip na that time. And then, nung pumunta ako sa bahay ng pinsan ko, may nakita akong dextrose. So sabi ko, parang mas fun ka ako ito and mas enjoy. Student athlete din si Mike, kaya hindi naman ganun kahirap para sa kanya ang tumakbo kahit hindi pang jogging ang kanyang suot. Nakakangalay nga lang daw dahil dapat nakataas ang dextrose. At hindi lang siya A for effort sa costume. Mabibigyan daw ng award sa katapusan ng buwan ang mga nagpamalas ng natatanging creativity. Kung mauulit man ng ganitong event, may nakahanda ng plano si Mike para sa kanyang susunod na OOTD. Ganong outfit pa din, pero kumaga mag-i-improve. Pwede natin maglagay ng neck brace. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!